Ang tanong ko po ay tungkol dun sa sinasabing Armageddon, yung digmaang mga ganap sa pagitan ng masamang espiritu at saka sa mabubuting espiritu. Alam naman po natin na ang espiritu, masama man o mabuti, hindi na po mamamatay yun. Ang tanong ko po ay ganito, anong uri ng digmaan po yung mga ganap at ano yung mga armas na gagamitin nila? Alam mo kapatid, yun ang akala nung iba, ang Armageddon ay digmaan na putulan ng ulo, saksakan, hindi ganun. Ang Armageddon, laban ng katwiran yun. Paglalaban ng katwiran ang Armageddon. Kasi si Satanas at saka yung sa Diyos, kung maglaban yun, hindi naman buntalan at saka suntukan eh. Hindi ganon. Ang laban ng espiritual, hindi labang material. Pakinggan mo sa 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So, hindi laban na yan, patayan, Daniel, ano? Ngayon yung laban, alam mo kung paano sila matatalo, kapatid, ano? Nakasulat yon sa aklat din ng Apokalipsis kasi pare-pareho silang espiritu. Paano magkakatalo-talo? Ito ang sabi, 12:11 nga ng Apokalipsis, Brad Mel. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Dinaig ba, Brad Mel? Dinaig po, sabi po ng Biblia, kapatid na Eli. So may matatalo. Sigurado pong talo po yung kalaban ng mga sa Diyos. Bakit natalo yun? Natalo po dahil po sa dugo ng kordero. Kasi ngayon pa lang talo na sila eh. Ang pinaglalabanan kasi, Brad Mel, hustisya eh. Napatunayang pati yung walang kasalanan ipinapatay niya sa kanyang mga kampon. So doon pa lang talo na sila. Nung mamatay si Kristo, natalo na ang demonyo sa laban. Kasi hustisya ang labanan dyan, hindi naman saksakan dyan eh. Ang labanan dyan, hindi naman yung buntalan eh. Tingnan mo kung paano makipaglaban yung mga sa Diyos at saka yung sa demonyo. Basahin natin sa Judas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Tingnan mo, nakipaglaban na yung Diablo at saka kay Miguel Arcangel, naglaban na sila eh. Ang laban na yan, hindi naman laban ng duelo ng barel, armalite, bomba. Hindi, Brad Mel. Laban niya ng katwiran. Nung mamatay si Kristo at patayin ng mga kampo ni Satanas, talo na sila nun eh. Kasi pumatay sila nang wala namang kasalanan. Marami na silang pinatay na walang kasalanan. Kaya tama ang hatol ng Diyos sa kanila. Dinaig sila ng mga sa Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Way back 2,000 years ago, talo na yung puwersa ni Satanas eh. Pagdating ng paghuhukom ng Diyos, talo na sila talaga eh. Wala na silang katwiran, rebelde na lang yung mga yan eh. Naintindihan mo na. Kaya yan, talo na, may hatol na. Talo na yan. Basahin natin ang Juan 16:11. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Noong panahon pa ni Kristo, hinatulan na si Satanas eh. Talo na yan, wala nang katwiran yan. Kaya ngayon, nagre-rebelde na lang yan dahil gusto niyan magdamay na lang ng mga taong makakasama niya sa parusa. Yun ang gusto kong maunawaan ninyo. Na yung laban na yan, hindi laban ng gera, ng suksakan, buntalan, sabunutan, o kaya murahan. Hindi. Laban yan ng hustisya o ng katwiran. Sana naunawaan nyo.